Agatas POV. Senyorita, gising, kakain na tayo. Boses ni Drake na ginising ako, pero itinago kong aking mukha sa unan dahil inaantok pa ako. Pakaramdam ko nga ay hindi pa ako nakatulog. Senyorita, mag-aalas 10 na ng gabi. Kain na muna tayo at ituloy mo ang iyong pagtulog. Hindi maganda na malipasan ka ng gutom. Ikaw na lang kumain, Drake. Hindi naman ako gutom. Mahinang sagot ko na nakapikit. Susubuan kita, basta nguyain mo lang pagkain mo. Sabi niya na binuhat ako at pinaupo sa kanyang kandungan. Yumakap ako sa kanya at ipinikit ulit ang aking mga mata. Agata, ito na oh, sabi ni Drake. Pagmulat ko ay nasa harapan ko na ang kutsara, kaya kumain na lang ako. Nang nakasampung kutsara na ako, ay tuluyan ng nagising ang kaluluwa ko. Drake's POV. Pagdating namin sa bahay, agad na dinala ko si Agatha sa kwarto. Hinayaan ko siyang matulog at pinuntahan ko si inay. Papasok na sana ako sa kwarto niya, pero napaatras ako dahil kasama niya si Gob at naghahalikan pa talaga sila. Ako na lang ang naghihila ng pintuan pasara dahil baka may makakita sa kanila. Pumunta ako sa kusina at may makatabing pagkain. Pinainit ko ng mga ito. At ilang saglit ay may narinig akong tumikhim sa akin likuran. Itay, sambit ko. Si Agatha, mahimbing po ang tulog tay, napagod po siguro. Ganun ba? Anak, okay lang ba sa'yo na sa kwarto ko matulog ang nanay mo? Promise ko, walang mangyayari sa amin. Napatingin ako sa mukha ni Mayor. Wala pa ba taga nangyayari sa kanila? Si inay na po ang sasagot niyan, tay. Sagot ko na napahawak sa aking batok. Sabi ng inay mo, itanong ko daw sa'yo. Matatanda na kayo? Sa akin pa niyo tagay-tanong? Sagot ko na natawa na lang. Iniwan niya ako agad at bumalik siya sa kwarto ni inay. Para silang mga bata? Sambit ko na lang at binuhat ko ang tray na may pagkain. Pagpasok ko sa kwarto ay mahimbing pa rin ang kanyang tulog. Inilapag ko na muna sa mesa ang tray at napagpasyahan na maligog na muna dahil pinagpawisan ako kanina nang binuhat ko siya pa uwi. Mahimbing pa rin ang tulog na magandang senyorita pero kailangan ko na siyang gisingin dahil anong oras na. Mahirap siyang gisingin kaya binuhat ko na lang siya at kahit paano inunguya naman niya ang kanyang pagkain. At pagkatapos ay bumalik na ulit siya sa higaan at ganun rin ako. Kinabukasan, pagdating namin sa school, ay agad kami sinalubog na Enzo na may pasana naman. Pero isa lang sa kanan. Oh, bakit masaya ka pa? May pasa ka. Tanong ni Agatha na nakayakap sa akin. Wala siyang pakaalam kung nakatingin ng mga estudyante sa kanya. Nag-work ang mga pinood ko mga boxing at karate. Oh my God! Isang beses lang ako najumbag ni Daddy habang ako'y nakailag susuntok sa kanya at nawalan pa siya ng malay. Hoy, bakit naman umabot sa ganun? Agad na sambit ni Agatha. Masaya nga si Daddy na nawalan siya ng malay. Dinagdagan pa niyang allowance ko, kaya may pambili na ako ng regalo sa'yo. Lumakad na kaming pumasok sa loob. Humawak na lang ako sa kamay ni Agatha dahil hindi magandang tingnan na nakayakap siya sa akin, lalo na at nasa loob na kami ng paaralan. Kaya naman pala ang galawan ng dalawa kanina, lalo na si Daya, na parang tulala dahil naninilip sila. Napailing na lang akong pinaandar na lang ang sakyan para bumili ng blade. Ayoko sanang ahitan, pero parang nahiya ko kay Agatha. Pagdating ko sa bayan, ay may tumawag sa aking pangalan. Pagdingon ko ay si Sharman na mabilis tumakbo papalapit sa akin. Sa laki ng hinaharap niya, ay parang mahuhulog na to pero hindi ko sasaluhin. Okay na ako sa maliit na hinaharap ni Agatha. Maliit man, pero ang ganda. Drake, ano ginagawa mo dito sa bayan? Padidim na ah. Tanong niya na sobrang lapit sa akin, kaya umatras ako ng konti. May bibilihin lang? Marami ba? Gusto mo samahan kita? No, blade lang yung bibilhin ko. Aanhin mo yung blade? Tanong niya at natigilan ako. Pinabibili ni inay? Hindi ko alam kung saan niya gagamitin. Pagsisinungaling ko.
Sige, samahan na kita. Sabi niya at nagulat ako dahil humawak siya sa aking braso. Kunwari ko naman itinaas ko ang aking kamay para mabitawan niya ang braso ko. Mahirap na, baka may makakita sa amin at malaman ni Agatha. Mabuti na lang at hindi siya kasing tangkad ni Agatha, kaya hindi na niya abot ang aking braso. Mabilis akong lumakad at isang bangketa ako bumili. Mabuti at meron silang tinda kaya nakabili ako agad. Sige, Charmel. Paalam ko at tumakbo na talaga ako kahit tinatawag pang aking pangalan. Agad akong sumakay at pinaandar na agad ang sakyan. Kita ko pa sa side mirror na humabol si Charmel. Napahinga na lang ako na malalim. Hindi ko lang sinasabi kay Agatha na lagi akong kinukulit ni Charmel. Lalo na kung nasa gym ako at nasa library si Agatha. Nakarating na ako sa hacienda at agad kong nakitang pinakamagandang babae na nakilala ko. Agad kong pinatay ang sakyan at bumaba. Napasinghot ako dahil ang bango niya, bagong paligo na ito. Ang sarap niyang yakapin. Nagpipigil lang ako. Tinanong ni Agatha kung saan ako nagpunta, kaya agad ko namang sinagot. May shaver daw ang daddy niya at yun ang aking gagamitin. Sinundan ko siya sa banyo ni Gob at pinakita sa akin ang shaver. Pagkatapos naligo ay nakita ko ng shaver sa ibabaw ng aming higaan. Lumabas na ako sa kwarto at nadatnan ko na si Agatha na masayang nakikipag-usap kina inay at daddy niya habang naghahayin. Halika na anak, ang tagal mong naligo ata ngayon. Tanong ni inay at napatingin ako kay Agatha. Ninitian niya ako ng pagkatamis-tamis. Kanina pa ako tapos inay, may ginawa lang po ako. Sagot ko na umupo na. Habang kumakain kami, ay napag-usapan namin ang kaarawan ni Agatha sa linggo. Biyernes na bukas at sobrang lapit na. Daddy? Pwedeng si Drake na lang ang last dance ko? Anak, ikaw ang magsabi sa mga magulang ni Enzo. Alam mo naman na bata pa kayo ay napag-usapan na yan. Ikaw pa kayo nakipagkasundo. Sagot ng kanyang daddy. Wala pa naman kasi si Drake sa bahay, daddy. Ikaw ang bahala magdesisyon, anak. Ang akala ko nga din si Drake ang last roses mo. Nakita ko kahapon ng daddy ni Enzo na may black eye. Pinaalalang kaarawan mo. Nag-leave pa siya anak sa trabaho niya para mapanood kayo ni Enzo. Agatha, okay lang po na second to gladas ako. Birthday mo sa Enzo at nakakahiya sa mga magulang niya. Sabat ko naman. Marami pa kaming pinag-usapan at natapos na rin kaming kumain. Daddy, hindi na muna ako pupunta sa kwarto mo. Medyo pagod ako. Gusto ko magpahinga na maaga. Sabi ni Agatha na humawak na sa aking kamay. O sige anak, rest well. Agad na sagot ni Gob at nagpaalam na kami sa aming mga magulang. Agatha's POV. Paghiga ni Drake ay agad siyang yumakap sa akin. Napangiti naman ako pero hindi ako gumalaw. Ramdam ko ang panaka-naka niyang paghalik sa aking buhok hanggang sa hindi na ako nakatiis at humarap sa kanya. Yumakap na rin at sobrang lapit ang aming mga mukha. Humikbi ako ng bahagya at hinalikan niya ang aking noo. Mas idinikit ko ang aking katawan sa katawan niya at ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Sabay pa kaming napalunok at ako na mismong humalik sa kanya. I don't know how to kiss, kaya damping halik lang ang ginawa ko. Hindi ni Drake inalayo ang kanyang labi, kaya magkadikit pa rin ang aming mga labi. I want to move my lips but I don't know how. Hanggang sa siya na mismo ang gumalaw sa labi niya. I closed my eyes at hinayaan kong halikan niya ang aking labi. Until my lips move. Napayakap sa Drake sa akin na mahigpit at ilang saglit lang ay nasa ibabaw ko na siya. Hindi niya pinutol ang aming halikan at napasinghap ako at kung saan-saan na humantong ang halik ni Drake sa akin. Agatha, gising, malilit na tayo. Tinig ko na boses ni Drake. Iminulat ko ang aking mga mata at bihis na ito. Napasimangot ako na makita ang bowl sa mesa. Panaginip lang pala. Nagtampo ako kagabi at nang tumalikod ako'y tuluyan na akong nakatulog. Hindi ko si Drake pinansin at sa inis ko sa bowl kinuha ko to't itinapon.
Pumasok na ako sa banyo at hinubad ang aking damit. Napatingin ako sa aking underwear na basa ito. Nag-wet dreams ako sa pagkabitin ko? Pwes Drake, tingnan lang natin. Hindi kita papansinin. Rosenda's POV. Habang nakatitig ako kay kuya, ay parang bumabalik ang nakaraan. Crush na crush ko siya noon, lalo na at sobrang maalaga siya sa akin noon. Gob, tama na yan. Sabi ko dahil sobrang linisan ng kusina. Saway ko sa kanya. May tagalinis naman, pero gusto niya siya ang maglinis. O sige mahal, tayo na. Sagot niya na humalik sa akin labi. Hindi ko maiwasan ang mapakamot sa aking muka dahil nanunusok ang kanyang bigote. Sa mga nakaraan na araw ay abala si Agatha kaya hindi niya na naahitan ng kanyang ama. Hiniling ni Gob na ako na munang aahit kaya pumayag naman ako. Pinatay na niya ang mga ilaw sa kusina at lumakad kami papunta sa kanyang kwarto. 4 na araw na din ako natutulog sa kanyang kwarto. Hanggang yakap at halik lang ang aming nagawa. Malapit na matapos ang aking buwan ng dalaw at hindi ko maiwasan ng kabahan. Matagal na daw na walang nakasiping si Gob. Malaki pa man din siyang tao, kaya tiyak kawawa ko kung may mangyayari sa amin. Sa halikan na nga ay halos sigupin na niya ako. Sa banyo na kami dumiretso. Umupo siya sa gilid ng tub habang ako'y nakatayo. Ibinigay niya sa akin ang kanyang pang-ahit at tumingala siya sa akin. Pag-andar ng pang-ahit at malapit kay kuya bigla siyang napaubo. Bakit kuya? Agad na tanong ko at agad na pinatay ang pang-ahit niya. Parang may bumara sa lalamunan ko. Sagot niya na tumayo at nagmumug. Hanggang sa napaubo siya at parang may kinakalkal sa kanyang bunganga. Hanggang sa may ilabas niya to at isang kulot na buhok. Ano to? Tanong niya sa akin. Buhok. Agad naman ang sagot ko. Why it's look like public hair? Tanong niya na inunat-unat pa ang buhok. Mukha nga. Sagot ko na kinuhang pang-ahit niya. Tinitigan ko na tong mabuti at maraming ang buhok ang nakaipit. Hindi ko na kasi napansin kaninang pina-under ko. Baka nag-ahit ka na hindi nilinisan? Tanong ko at kinuha ko ang brush na panglinis nito. Baka nga. Yung huling inahitan ako ng anak ko ay medyo mahaba at kulot ng balbas ko. Sagot naman niya. Nang nilinis ko ng pang-ahit ay agad ko nang inahitan si Gob. Mas lumabas ang kagapuhan nito at ang kanyang mapupulang labi. Napahinga na lang ako na malalim dahil parang tinutusok pa niya ako ng halikan siya. Tapos na, mauna ka na maligo. Sabi ko at mabilisan lumabas dahil tatagal na naman kami sa banyo. Habang naliligo siya, ay inhanda ko na ang kanyang damit pantulog. Pati na rin ang kanyang pamalit. Dama ko na ang aking pagod, kaya humiga na muna ako. Nagising ako sa mainit na halik ni Gob at nagulat pa ako dahil wala siyang saplot. Gob? Sambit ko na pinilit bumangon pero dumaga na siya sa akin. Matangkad din ako pero maliit ang aking katawan. Mahal, meron pa ba? Tanong niya na marahang lumamlam sa akin dibdib pero sa ibabaw ng aking damit. Meron pa eh. Sagot ko. 2 araw na lang. Sige na, maliligo na rin ako. Mahina ako na sagot ko at pinipigilan ng aking boses na manginig. Malaki pala ang talong niya. Ayun ko lang nakita. Mas lalo tuloy na kinabahan ako sa mangyayari sa amin. Tinagalan kong maligo at nang lumabas ako'y mahimbing ng kanyang tulog. Pinatay ko ng mga ilaw at dahan-dahan na tumabi sa kanya. Pagpikit ko ng aking mata ay bigla siya nagsalita. Ang tagal mong maligo, mahal. Sabi niya na yumakap sa aking katawan. Tumaas ang damit ko kaya ramdam ko ang init ng braso niya sa aking tiyan. Napasinghap ako ng dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad. Gob, sambit ko. Mahal, ang ganda pa rin ng katawan mo, parang hindi ka nanganak. Sabi niya, yumakap na lang ako sa kanya. Hinalikan niya ang aking mga labi. Mahal, kaarawan ng anak ko, matatapos ang buwan ng dalaw mo.
Pwedeng pagkatapos ng kaarawan niya ay mag-check-in na lang tayo sa hotel? Hindi kasi soundproof ang kwarto ko. Sa hotel ba soundproof? Hindi mahal, pero pipiliin ko yung kwarto na exclusive. I want na walang storbo at magawa natin lahat ng gusto natin. Baka kasi mang-istorbo ang anak ko? Ikaw ang bahala. Sagot ko na lang. Humalik na ulit siya sa labi ko at natulog na kami. Drake's POV. Ginising ko na si Agatha dahil malilate na kami. Napahinga na lang ako na malalim dahil bumangon siya at hindi man lang lumingon sa akin. Hinintay ko siya hanggang sa natapos siyang naligo at natigilan ako dahil dry ng buhok niya. Sanay na ako nagpapatuyo ng kanyang buhok. Sigurado ako nang hindi ni Agatha binasa ang kanyang buhok. Sa bagay, naligo naman siya kagabi. Natigilan ako dahil basta na lang siya lumabas at hindi niya ako hinintay. Bumati siya sa aming mga magulang at pakiramdam ko'y hindi niya ako nakikita. Kumain na kami at hindi man lang siya lumingon sa akin. Kumain na lang din ako na walang imik habang ang mga magulang namin ay naglalandian. Tumayo na si Agatha kaya tumayo na rin ako kahit hindi ko pa naubos ang aking kape. Ang bilis niyang lumakad na parang galit na galit. Sigurado ako na nagtatampo to dahil kagabi. Pinagbuksan ko siya ng pintuan pero sa likuran siya umupo. Tahimik na lang akong umikot at pinaandar na ang sasakyan. Pareho kaming walang imik at minsan napatingin-tingin ako sa kanya sa rear mirror. Mukhang may katext siya sa kanyang telepono. Pagdating namin sa school, ay dali-dali akong lumabas sa sakyan para pagbuksan sana si Agatha. Pero mabilis siyang lumabas at natigilan ako nang sinalubong niya si Jerome, nakateam ko sa basketball. Hoy Drake, bakit nagsabay sina Jerome at Agatha? Tanong ni Enzo. Nagtatampo? Mahinang sagot ko. Ang arte na babae na yan. Halika na at malilate na tayo. Sabi ni Enzo at nauna nang lumakad. Nagulat ako dahil may biglang humawak sa braso ko at walang iba kundi si Charmel. Hindi ko naman pwedeng pahiyain siya sa itaas ng aking kamay. Binilisan ko na lang aking paglalakad. Pagpasok namin sa room ay napatingin ako kay Agatha na katabi si Jerome sa likuran. Agatha, bakit ka nandyan? Tanong ko na hindi nakatiis. Para lang akong kumausap sa hangin dahil hindi man lang siya tumingin sa akin. Hayaan mo na para magkaigahan sila ni Jerome. Ako na lang yung katabi mo. Sabi ni Charmel, sabay inakay ako sa harapan at napagitnaan namin siya ni Enzo. God, this is heaven! Sambit ni Charmel at lumingon ako kay Agatha na parang wala lang sa kanya. Nagsimula na ang klase at ang break time namin ay hindi sumama si Agatha sa amin. Si Charmel na ang pumalit sa kanya. Sina Daya at Enzo ay mukhang inis kay Charmel dahil hindi niya to pinapansin. Tahimik na lang ako na paminsan-minsan ay napapatingin sa gawin ni na Agatha. Asikasong-asikaso siya ni Jerome at ng ibang katim ko. Si Charmel naman sa tabi ko ay kuha ng larawan namin na magkatabi. Natapos ang break time at mas lalo atang nagalit sa akin si Agatha dahil wala na talaga. Hindi niya ako kilala, parang others na lang ako. Sa inis ko ay nagpadala ako ng mensahe kay Jerome. Jerome, malilintikan ka sa akin kung babasusin mo si Agatha. Bro, hindi ko yung gagawin. Pagkakataon ko na to para mapansin ako ni Agatha. Dream come true, bro? Wala ba na sila na Enzo? Sila pa? Nagkatapuhan? Hindi na ako sumagot pa at inis na umupo sa tabi ni Charmel. Natapos ang klase namin at hindi si Agatha sumabay sa akin. Sa sakyan ni Jerome siya sumakay at sobrang nag-aalala ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.